ng buhay. May liwanag na gumagabay, mga pusong tinawag niya upang magmahal at maglingkod. Kasama ang mga kapatid, naglalakbay at nananalig. Nagkakaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman sa mga awit at sigaw. Dahil ang pag-ibig ay walang hanggan, habang tayo'y nagkakaisa sa liwanag ng takbo ng panahon. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang puso'y naglalakbay kasama siya. Laging may pag-asa sa hinaharap, ang pagmamahal ay lagi ng sagot. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sa bawat kwento, Through the YMC SR Night, no? Alam ko pong mahirap magsimula. Tama po ba, Ate Jelay? Mangangapa ka, magdududa ka, no? Na paano kung sisimulan ito? Pero alam po natin, ito yung mahalagang turo ng YMC, di ba? From sacrifice, from hirap, pag sinundan pa rin natin ang ating Panginoon with Mother Mary, ay magiging mabunga ang ating ginagawa sa Panginoon. Life is beautiful. Life can become beautiful, will become beautiful. Hold on to that hope. Kaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon.
naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit nagbibigay lakas at pag-ibig sa samahang hinubog ng biyaya. Patuloy ang alab ng pananampalataya. We forget to see that it doesn't diminish our capacity to do good and to use the grace of God in our life. Hindi nababawasan yung kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa at yung grasya na pwede nating gamitin galing sa Panginoon. Tagpuan puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon. Naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan. Hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon. Naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria. Mapagkailanman. Welcome sa Tagpuan YMC Family. Ito ang Tagpuan, tahanan ng ating misyon. Naglilingkod ng may galak sa Panginoon. I am Kuya G po, YMC alumni from Manila Science High School. Kasama ninyo ngayong gabi sa ating SR Night. Tama ka dyan, Kuya. Ito ang tagpuan kung saan ang ating mga puso ay nagkakaisa kay Jesus sa pamagitan ni Maria. Ako naman, si Brother Ignatius, YMC alumni from Bacolod City National High School. 7 taon na nga tayong samang-samang naglalakbay dito sa tagpuan. Yes, at panibagong episode tonight. So matuto tayo at makinig, magkwentuhan ng may ngiti at may pananabik. Episode 178 ng Tagpuan tonight. So tara! Tara na at simulan natin ang ating episode ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Heavenly Father, we gather here today as one family. We pray for your guidance as we are having this online kamustahan. Inflame our hearts by your love, mercy, and compassion. Teach us to be humble, and through this instrument, allow us to share your good news to our brothers and sisters. And we ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Grabe, good night. Good night. Tuloy. Magandang gabi sa inyong lahat. Grabe. At welcome kay Brother Ignatius dito sa Tagpuan. Sabi nga niya ganun kanina, grabe. First time niya na magpupunta dito sa Tagpuan at dahil unang beses niya sa loob ng 7 taon na natin pero ngayon siya nasalta dito kaya pinag-MC namin siya ngayong gabi. Yan. Ito ang tinatawag na Grand Budol, Kuya Ignatius. Diba? O, kamusta ka naman? Yes. Actually, Kuya, I'm good po. I'm good, but actually, I'm very happy joining yung mga kuyas, alumni, and most especially mga fathers and brothers. Kasi minsan lang ako makapag-online kamustahan, lalo na kasama natin ang mga guests natin at lalo na sa mga YMC members natin. Pero syempre, God is good. We are loved by God and we are grateful to have this instrument to share our kamustahan sa ating mga kapatid, Kuya. Diba? Talagang happy naman kami at nagpabudol ka sa amin ngayong gabi. Diba? Talagang
Hindi po kami nagbibiro nung sinabi namin first time ni Brother Ignatius, di ba? Kaya sabi namin, dahil first time na mo naman talaga dito, lubos-lubusin natin ang yung first time. Yeah. Gagawin ka namin MC dito, di ba? Kaya shout out sa mga early birds na kanina pa naghihintay. So please share this episode tonight para nang sa gayon ay makonect tayo sa iba't ibang communities at FB pages ng MMHC at ng YMC dito sa NCR, sa Luzon, that includes Bataan at Singano at Pangasinan, sa Visayas, including Silay, Bacolod, and Dumaguete. And of course, syempre, ang mga taga Mindanao, ang Cagayan de Oro. Binabati rin namin ang mga team replay, ang aming mga supporters from the United States, sa Italy, sa Taiwan, at Kuya Ignatius, grabe, meron din tayong viewers sa India at sa Australia, at iba pang countries na nanonood sa ating ngayong gabi. Di ba? Grabe, akala ko, kuya, dito lang po sa Pilipinas. Pero, Ay, hindi. as first-timer, international meron pala. Di ba? At least, nandun talagang spirit of evangelization. Not only here in our country, but sa ibang countries din, kuya. Grabe, yun talagang spirit ng isang YMC. Say yes to God. Sa mission. Yes. Walang hindi. Say yes to the Mabuti nga. challenge. Mabuti nga ikaw, Kuya Ignatius, nandito ka. Ang akin dapat ako MC na si Kuya John Q ay nandoon sa Paranaque ngayon at nag-MC ng ibang event. Nandoon siya sa CFC. Binago na niya kasi yung binago na niya yung ating slogan. Hindi na sa ating kasi sa YMC buhay nagpapatunay doon. Ngayon sa SFC doon na siya nagpapatunay. Pero at least po kuya, even though na wala si Kuya Janto, but we feel His presence. Kasi alam Lagi naman nandito natin. yan. Oo, palagi nandito. Ako lang palaging wala po, kuya. Oo, lagi nagbabilocate yung si Kuya JQ. Mamaya lang makita mo, maamoy mo yan dito. Kaya makita mo, baka mamaya sumulpot din sa likod mo, di ba? Grabe naman. Pero Bigla at least na the most nag-a-appear important, yun. po, kuya, masaya po tayong lahat. The spirit Tama. of a YMC. At para mas masaya, Kuya Ignatius, batiin natin yung mga online na nanonood sa atin ngayon sa mga YMC pages. Kagaya ni si Father Rafael, di ba? Napakalayo mo kay Father Wow. Rafael ngayon, di ba? No, milya-milya ang layo mo. Nandun siya sa kwarto niya nanonood, di ba? At of course, syempre, si Luis Marco S. Cortel, ang ating president ng YMC trainers dito sa NCR ay nanonood ngayon. Wow. At siya nga ba talagang president? Baka mamaya. Tama ba? Tama sinabi ko, Brother Tama po. Ignatius? From Okay. from CCC. Tama po. And kasama din si Kuan po, si Ate Julie Ann. Hello, Kaya Ate the same Judy. po. Nakita ko rin siya Yes. dyan. Okay. At of course, Tapos- nanonood din sa atin si Tita Roma Amor Padasay at Yes. ang mga Mursiana all Yan, sa Mursia. So, kamusta na, Dabe, Tita Amor, and kamusta? Kamusta na? So, at May iba least ka pa po, ba kuya. nakikita nanonood, Kuya? Sorry po, brother. Kuya? Meron ka pa bang ibang pa nakikita sa ating chat na nanonood sa atin nag-hello? Diba? Actually, unti-unting lumalabas po, pero sa akin, Tama. yan. Hi, Brother At Iggy, daw Jesus. sabi. Yes. Ano sabi ni Brother Iggy, sabi ni Tita Roma, ano sabi niya? Hi, Brother Iggy. Wow. Diba? At Kuya Iggy, hello dyan Yes. sa nasa likod mo ngayon, di ba? Kung sino man yan na nagpaparamdam sa likod, di ba? Guardian Angel ko yun po. Guardian Angel po. Oo, marami naglalakad-lakad dyan minsan Oo. talaga. Kaya ang mga ano namin, mga viewers namin, abangan po ninyo kung sino yung maglalakad sa likod ni Brother Ignatius. Yan. At paki-type po sa chat box at magkakaroon po kayo ng premyo. Diba? Pag na-identify niyo po kung sino pong nilalang yon o entity, o diba? Grabe naman. Pero at least po, brother, we are accompanying each other po. Even though hindi ko Yes. nakita sa likod po, pero I feel their presence. Ganun talaga yun. Minsan nagpaparamdam lang sila, minsan nagpapakita. Kailangan may third eye ka para makita mo sila. Okay. At last June 29 to July 5, nagkaroon kami Kuya Ignatius ng kick-off Ano ng po? aming 7th year. Diba? Kasi nga, it took you 7 years bago ka talaga makarating dito sa amin, di ba? Kaya during the last 7 years, nung nag-kick off kami ng 7 years,
Nagkaroon Oo. kami ng 7 episodes last July 29 to July 5. Okay. At pakitaas nga ang kamay, pakitype sa chat kung sino mga nakakumpleto noong episode, noong opening episode natin. 7 episode yun araw-araw. Isang linggong tagpuan. Diba? Wow. Isang Kaya, linggo tagpuan. Grabe, ang ganda. yes. Isang linggo yun. Lunes, kami ay nagtatagpuan. Martes, Wow. kami pa rin ay nagtagpuan. Miyerkules, Miyerkules. tagpuan pa rin ang aming ginawa. hanggang sumapit ang linggo. Tagpuan ang tagpuan. Okay. Kaya At gano'n ko least yan. this is the best. Opo. At least Yes, this is yes, the best sige, sir. moment to each other po. At the Mm-mm. same time na nagkika rin natin, hello, Kuya Trico, Mexico, yan, is watching. Diba, no? And Mabuti at ka the bang may same mga time nakikita po, ka na hindi ko nakikita, diba, no? Meron ka namang actually nababasa na hindi fourth ko icon na po. nababasa. Okay. Fourth icon. Fourth icon. Oo Kuya nga, Mexico is kita-kita. watching. Kasama natin po. Yan, si Kuya po. Si Kuya Trico, one of our trainers po. Hello po, kamusta na po? And welcome sa kamustahan po natin this night. Kaya Kuya Trico, pakitawag mo lahat ng mga kapwa mo, mga trainers, manood dito ngayong gabi. Nang sa gayon ay talagang ma-bless ang inyong Saturday night. Lalo-lalo nga pala, Kuya Ignatius, Happy Feast Day. Kayo ay kapistahan ng ating mahal na ina, the Queenship of Yes. Mary. Yes. Yes. Diba? At this month of August, Kuya, actually, madaming celebration si Mama Mary. On August 15, ano Mhm. sineselebrate is the solemnity of the Assumption of Mary. And today, we are celebrating, as you said, Kuya Jipo, the coronation of the Blessed Virgin Mary. Yes, And tama. as a YMC, di ba, dapat may labis na pagmamahal at debosyon tayo kay Maria. Kaya napakaganda ng buwan ng August, di ba? Ang tawag ng iba dito, Yes. Ghost Month, di ba? Pero sa atin, grabe, ito ay buwan na punong-puno talaga, hitik na hitik ng kapistahan ng mahal na ina. Kaya yan. Kaya pakisabi ko sa mga naglalakad sa likod mo na lumayo kayo dito, hindi nyo ito gabi. Ito ay gabi ng kabanalan. Ito ay gabi ng YMC, Yeah. gabi ng tagpuan. At sa loob ng 7 taon, Kuya Ignatius, every year nagkakaroon kami ng tinatawag namin na theme for the year. Pero dito nga sa magsapit ay 7 taon, di ba? Ang ating theme for the year 7 ay Evangelization Beyond Borders, 7 years of sharing the faith online. Okay. Wow. Diba? At narinig mo ba kanina, Ganda. Kuya Ignatius, may habang bago tayo nagsimula, may nagpa-play. Narinig mo ba yung music na nagpa-play kanina? Actually, it was my first time po, Kuya, hearing that music po, Kuya. At the same time, ang ganda. As a first timer, ang ganda talaga ng lyrics and most especially the melody po. Actually, Kuya Ignatius, ang trainers meeting dati, pinapatugtog ni Kuya JQ yan, di mo yata nadidinig kasi busy ka sa multitasking doon sa Marikina noong linggong yun. No? Pero at least Kuya, parang as a first timer, ramdam ko talaga po ang spirit ng online kamustahan po dito sa YMC Alumni SR po. Kasi Yes. I do not know kung tama ang interpretation ko po. That theme song parang it describe the unity of each one of us. Kung nasa Pilipinas, kung nasa Pilipinas or sa ibang bansa, dahil sa SR Kamustahan, YMC Alumni SR Kamustahan, naging isa po tayo. Yes. At dito talaga tayo nagtatagpuan talaga, Kuya Ignatius. Actually, ang title natin na tagpuan ay inspired by Brother Ivan. Sa kanya namin napulot yun. Dati Wow, kasi grabe. ibang tawag namin dito sa ginagawa namin, basta YMCSR lang. Pero simula nung na-inspire kami dun sa binigay na term ni Brother Ivan, tinawag na natin ito na tagpuan. Dito tayo Tagpuan. nagkikita-kita. At dito rin magkikita-kita ang mga donation na papadala sa atin ng ating mga donor. Diba? Right now, ang ating GCash or QR code ay makikita mo dito sa QR code ba nakalagay o may nagpa-flash yata na screen sa baba. Okay? Ang ating featured community for tonight, ang ating tutulungan at bibigyan ng GCash ay walang iba kundi ang inyong community, ang Marikina community. Kaya maganda rin na nag-host at nag-guest dito, di ba? Kasi kayo ang beneficiary ng GCash. If any, di ba? Mukhang weekly na po, mag-host na po ako po. Oh, tama yan, Kuya.
Eli, naka-record naman ito, no? Naka-record talaga na pwede raw si Kuya Ignatius mag-MC linggo-linggo. Kahit wala tayong episode, mag-MC siya. Okay. O Kaya para para naman sa samahan, community. tawagan na natin. Tawagin na natin Kuya Ignatius sa mga kasama natin tonight. Di ba? Mag-on Yes na sana po. ng camera. Okay. Ay, hindi pa pala, mamaya pa. Bago natin sila tawagin. Okay, kasi alam mo Kuya Ignatius dito, ugali Ayan po. namin dito, walang preno ang mga bibig namin dito minsan. At minsan kasi kailangan namin uminom ng break fluid, kaya ganun. Kaya dahil doon, meron kaming tinatawag na disclaimer. Kaya Kuya Ignatius, kalagay dyan host one, pero ikaw na bumasa ng ating disclaimer for tonight. Yes po. Okay, ang disclaimer po natin is the views and opinions expressed in the program are those of the host, speakers, and guests, and do not necessarily reflect the views or position of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Yes, Thank you. kaya ibig sabihin ng Kuya Ignatius, ang salita Yeah. mo, ikaw bahala sa buhay mo. Ano? Ay, ganun pala. So hindi natin idadamay kung ano mga blooper ang gagawin natin gabi, hindi natin idadamay ang MMHC, hindi natin idadamay ang YMC, hindi natin idadamay ang ating mga guests. Diba? Sa atin Grabe. lang yun. Lagot. Lagot ako dito. At isama na natin, idamay na natin ang ating mga kasama ngayong gabi. Kaya tinatawagan namin ang aming mga guests ngayon na sana ay mag-on na ng camera na makita inyong mga kakisigan, di ba? Ito ay gabi ng kakisigan talaga, Kuya Ignatius. Makikita mo, di ba? Lahat ng magpa-flash sa screen talagang ito ang mga pinagmamalaki ng YMC, MAPA, MMHC o MAPA alumni. Yes! Grabe. Yun ang Nakita mo yan, spirit. yun ang lumabas. Yan, si Kuya Cyrus. Yan. Yes. At of course, si Yan. Father Ralph, di ba? At meron pang isa na, nasa traffic pa ngayon, pero mamaya magpapakita siya. Okay. Kaya pagsalitain naman natin, magpakilala si Kuya Cyrus para Yes. sa makilala siya ulit at maalala ng iba na nakakakilala sa kanya. Hello po, good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Kuya Cyrus, ang YMC trainer ng Cainta Catholic College way back 2012 to 2013. Kung tama po yung pagkakaalala ko sa aking fourth year high school. Yes po. Yes. Siya si Kuya Cyrus. Pero tawag ko sa kanya si Kuya Enzo, di ba? Apo. Sa mga nakakaalala kung bakit So- Enzo ang pangalan niya, di ba? Hindi siya Kuya Cyrus lang, hindi siya si Jake Cyrus dahil kamukha nga niya si John Lloyd, di ba? At least po Kuya artista po, di ba? At least May isa artista pa po. May isa pang artistang kilala yan, kamukha yan, kaso hindi nakilala ng mga bata ngayon, si Dindo Fernando, di ba? O tignan mo, kahit kayo hindi niyo matandaan kung sino yun. Ayun, ano yun dati nung araw? Sikat yun na 1966. Kamukha ni Kuya Cyrus yun. Hangin pala ako that time po, Kuya. Year Ano 1966. hangin? Ni plano nga, hindi ka pa ganun, hindi ka pa nabuo. 66. Hindi pa yata pinapanak ang mga magulang mo noong 1966. Kaya ganun. Okay. At of course, syempre mamaya magpapakilala sa atin. May isa pa tayong guest, si Kuya Biggs, pero siya ngayon ay nasa daan pa, pero mamaya magpapakilala siya. And of course, syempre, ipakilala natin at tuloy-tuloy na ang kanyang gagawin para sa gabing ito. Of course, let us give way to Father Ralph Maria. Hello po, magandang gabi, Kuya Ignatius, Kuya G po, Kuya Cyrus, Kuya Joshua po, yung nagte-tech natin, si Kuya Miguel na nasa daan, at si Ate Jelay na nasa background at next SRNet ay mag-host. Currently assigned here in Marikina, MAC Theology House, at 1 month pa lang po ako dito, since July. Ayun po. Dire-diretso na po tayo. Yes, Father. Sige po, para masaya ang gabi. Okay, ang babasahin ko pong Ebanghelyo ay Tagalog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang Kananeyang naninirahan doon
at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotok may hindi tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis na. Siya nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon. Tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Panginoong Kristo. Yesu Cristo. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Sa mga kasama ko po dito sa Esternet Tagpuan, magandang gabi at sa mga nanonood. Actually, I was asked by Ate Jelay and Kuya JQ to again maging guest, no? Then they were asking me about the topic that I will give. Pero wala talaga akong maisip. And then buti na lang last 2 days or last 3 days tumawag kami, nag-call kami ni Ate Jelay. Then we were discussing about the YMC alumni at sabi ko nga ay yung topic. And then sabi niya, ayun na mismo yung topic yung YMC Tagpuan, SR Night, yung tuloy ang misyon. Since ito naman yung pinaka-una, ito yung opening ng 7th year of YMC SR Night. Ngayon, yung binasa kong ebanghelyo ay yung ebanghelyo last Sunday. Why? Because last Sunday, we had our Kumusta Ka? Trainers and Animators Formation Meeting. So from the Trainers and Animators Meeting, we changed it to Kumusta Ka? No? Para maganda naman pakinggan. The last Sunday, dahil nga ako ang pastoral director, we were busy doing things nang sa gayon ay maging maayos yung meeting na iyon. Personally, wala akong misa that day, pero nag-celebrate ako kay Father Sylvester. Kaya nga naisip ko, why not, hindi ko pwedeng ma-skip yung Sunday na yon. Magre-reflect din ako sa Sunday na yon in connection sa topic na yung ituloy ang mission o tuloy ang mission. So titingnan ko ngayon yung tuloy ang mission in the context of the gospel and vice versa, no? Sa ating ebanghelyo kasi, may makikita po tayong dalawang mahalagang bagay. Yung sa binasa ko, the gospel I read a while ago. There are 2 important things there. Una ay yung persistence of faith at ang pangalawa ay yung faith through humility. Actually, my first reflection was inclusive love of God, no? Yung hindi namimiling pagmamahal ng Diyos. Pero pinalitan ko siya this afternoon. Naisip ko na mas maganda yung faith through humility, no? Yung persistence of faith na kumbaga parang the more na parang kinukulong ka, nagpupumiglas yung pananampalataya mo sa mga challenges, no? And then faith through humility. There will be no faith without having that humble heart or humility rather, no? So, in the gospel that we heard a while ago, makikita natin that there was a woman who came to Jesus. At alam natin na yung daughter ng woman na to, had an unclean spirit, inaalihan ng masamang demonyo. Then he came to Jesus, not just only that,
he came to Jesus and fell at his feet. Kumbaga para makikita mo yung mga nagmamakaawa, di ba, sa mga teleserye, yung talagang nasa paanan niya. Just try to imagine that scenario. Talagang nagmamakaawa siya kay Jesus kasi nga para sa anak niya dahil mahal niya yung anak niya. Pero bago muna ako magpatuloy, pag-ano muna natin, pagchismisan muna natin yung babae. Pakialaman muna natin yung buhay niya. Sino nga ba talaga itong babae na to? Itong babae na to, historically now, she was actually a Greek, isang Griego, a Syrophoenician by birth. And if you are a Greek, if you are a Syrophoenician by birth, you are a Gentile. Ibig sabihin, this woman is actually a Gentile, isang hentil. And during that time, if you are a Gentile, if you are a hentil, ibig sabihin, a non-Jew, you are considered as unclean, isang maruming tao. Bakit? There are many reasons actually, but I will just give you 2 reasons among those reasons. First, because of religious differences. Because of religious differences. Because because Jews during that time, tingnan natin yung difference nila because of religious difference. Jews strictly follow the laws written in Torah. Ito yung laws of Moses. At ito po yung nagiging dahilan kung bakit sila ay nagiging iba sa ibang mga lahi. Kasi talagang sinusunod nila strictly yung Torah. Samantalang itong mga hentil ay hindi po nila sinusunod yung batas na nakaayon doon sa Torah na yon. And they often engage themselves to the practices which are or that are unclean, sa mga maruming mga gawain. So that's the first difference, no? That's the first reason kung bakit kinamuwi-muwian nila yung maraming hentil. Second reason is that many Gentile cultures practice idolatry. They worship pagan gods and goddesses. Of course, this practice is actually or strictly prohibited for Judaism or for the Jews. So, ayun yung pangalawang rason dahil nga kung sino-sino sinasamba nila at ayun ay labag sa Torah. At marami pa pong iba, no? Ayun pa lang po yung sinabi ko. Kaya nga ang sabi ni Jesus ay in English, no? Let the children be fed first. For it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Magandang pakinggan po ulit natin sa Tagalog. Ang sinabi dito, babalikan ko lang po yung binasa ko kanina. Sabi dito, nung lumapit siya kay Jesus, nagmamakaawa, ang sabi ni Jesus ay sumagot muna si Jesus, no? Sa mga tupang naliligaw ang sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. At fast forward, sinabi niya, sabi niya, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Parang hirap naman nito, no? Ang hirap isipin. Ano kaya itong sinabi ni Jesus? Let the children be fed first. And for us try to take the food of the children and throw it to the dogs. If we're going to look at it, sino yung tinutukoy ni Jesus dito na dogs? Sino kaya yung dogs dito? Actually, yung dogs dito ay yung mismong yun. Yung babae mismong yun. Hentil. Gentiles were called like dogs during that time. Because during that time, dogs were considered as unclean. Bakit unclean? Babalikan ulit natin yung mga rason na sinabi ko kanina. At sabi ni Lord, yung parang sinasabi niya dito, yung mission ko muna para sa bayan ng Israel. Sila yung children na binabanggit ni Jesus dito. Yung Israel. Pero kung titingnan natin, kala ko ba yung first reflection ko kanina ay inclusive love of God, hindi namimili. Bakit ganun siya ka-harsh sa hentil na yun? Napaka-harsh naman niya doon sa hentil na yun. Tinawag na aso, pwede ba yun?
Pero alam niya po, ang totoo nito ay alam talaga ni Lord kung gaano kalalim yung pananampalataya ng babaeng ito. He was just testing the faith of this woman who came to him and fell at his feet. And indeed, the woman manifested her faith, telling Jesus, he manifested her faith through humility, nang may kababaang loob. Ano po yung sinabi niya? In English, Lord, even the dogs under the table eats the children's scraps. And because of that faith, Jesus freed her daughter from an unclean spirit. Sa Tagalog, babalikan po natin, no? Ang sinabi niya, sa Tagalog, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta ay, kahit yung mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Di ba parang, ano eh, yung pride mo na nga na lumapit doon kay Jesus para lang sa pagmamahal ng anak mo. Ang hirap ng para sa ibang tao, yung talagang magmamakaawa ka, nakaluhod ka, ano. Kailangan apakan mo yung pride mo dun eh. Pero hindi lang iyon eh. Nung tinest ni Lord yung faith niya, yung kababaang loob niya, mas binaba niya pa doon. Humility. Humility. And because of that faith with humility, Jesus freed her daughter from the demons. Why am I telling you this gospel? Ano po yung mensahe ng ating ebanghelyo patungkol o na makikita natin sa konteksto ng tuloy ang misyon? Ano yung connection nito? Yung babae, nagpakita ng malalim na pananampalataya sa pamamagitan ng kababaang loob. The persistence of her faith comes not only from her deep faith, but because of her love to her daughter. And Jesus tested the faith of this woman. Jesus is not actually exclusive. Hindi siya namimili kung sino mamahalin niya. Sometimes, ganito rin nangyari. Sometimes God tests our faith so that we may be able to manifest our faith with humility. Nang sa gayon ay maipakita natin yung ating pananampalataya na may kababaang loob. No? Ngayong gabi na ito, ay sinabi ko nga kanina, we started this SR night, this Tuloy ang Mission, ngayong 7th year. Sinisimulan natin ang Tuloy ang Mission sa ika-7th year nito. And we can see these two, persistence of faith and faith through humility, in the context of Tuloy ang Mission. Bakit natin tinutuloy ang mission? Bakit natin tinutuloy? I think because it is in this way that we show the persistence of our faith to God. Kung babalikan natin yung 7 years na ito or 6 years, we started 6 years ago. Ilang beses nang nanganib yung online tagpuan na to. I could still remember when I was still assigned in Pangasinan, and we had conversation with mga ibang hosts, no? Na ilang beses talaga nanganib na iba ayaw na ituloy, ganyan, no? At nainumala ako na hindi lang 6 years nag-e-exist tong Tuloy ang Mission na itong SR night na to, no? 6 years na rin itong tinetes ni Lord, no? Tinetes ang ating pananampalataya. Don't just look at the existence of YMCA SR night. Look also at those problems we have undergone until now, no? At doon tinetes ni Lord yung pananampalataya natin. We have undergone different challenges. Di ba nga, minsan nagtatanungan pa tayo dito sa chat, sino kaya magtetek? Sino kaya magtetek? No, paiba-iba. Dati ako, personally, honestly, talagang dahil nga hindi pa ako pare before, talagang mahilig akong mag-guess sa kanila, no? Pero ngayon, di ba, parang hindi pa rin naman nauubusan eh. Kapag wala talaga tumatanggap, nandiyan naman si Ate Jenna, no? Yung sa host,
Anong challenges natin doon? Dati, ang dami-dami nag-host. Pero ngayon, naubusan ba tayo? Hindi eh. Meron pa rin eh. Tingnan mo si Brother Ignatius. Kanina ko lang yan, bago pa lang magsimula ang SR Night, doon ko pa lang siya in-approach as one of the guests. Pero ngayon, di ba, nabulaga siya, host na rin siya. Hindi tayo naubusan eh. Tinetest tayo ni Lord. May gusto pa ba mag-guest? I think, di naman tayo naubusan. Noong nakaraan nga, I could still remember, no? Si Reverend Ivan ang dapat na mag-guest speaker, biglang bumagyo, umulan, nawalan siya ng internet o ano man yung kuryente. May sumalo. Si Reverend John Paul, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. May nanonood pa ba? And then we realize that it will not end. It does not end when the live stream ends. And I think it will just continue kahit na wala na yung live stream. May mga nanonood pa rin eh. And I think the most challenging question is that, gusto pa ba ni Lord ipagpatuloy itong SR Night na ito? Isa ito sa pinaka-challenging question. Gusto pa ba ni Lord? O baka naman may mas gusto siyang iba na ipagawa sa atin. May mas gustong ibang may ipagawa sa atin si Lord. But we are still here right now because I really believe that God sees the persistence of our faith. Nagpupumiglas pa rin tayo. The more na parang na-challenge, the more na parang nagpupumiglas. No? The more na na-challenge tayo, doon tayo nagpupumiglas eh. The more na na-challenge, doon lumalaban yung pananampalataya natin. Hindi. Tuloy pa rin ito. Itutuloy namin ito. Because we know that this is not just our mission. This is not just a mission of YMC, but this is a mission of God. And I think the important thing in our persistent faith is that we coupled it with humility. May kababaang loob. Because the mere fact na nag-aas tayo sa bawat isa, will pa kaya to ni Lord? O kaya naman directly asking our Lord, Lord, ano mo pa ba to? Will mo pa ba to? Gusto mo pang ipagpatuloy? Lord, ano po ang kasagutan? That act itself is an act of humility. It's entrusting all our works to God. We do not just ask one another, Ate Jenny, tutuloy pa ba natin to? Kuya JQ, tutuloy pa ba natin to? Kuya Jipo, tutuloy pa ba natin to? Father, tutuloy pa ba natin to? No. We ask our Lord, we usually ask our Lord because humility tells us, si Lord, doon ka magtanong. No? Lord, hindi namin kagustuhan to. Kagustuhan mo ito. Kung ayaw mo na talaga, you will also find ways. Baka naman kami lang nagpupumilit. Pero look at the segment right now. Nandito pa rin tayo. Kasi hindi naghanap si Lord ng ways para tanggalin ito. Naghanap siya ng paraan para ipagpatuloy ito. God sees these things. He sees our faith with humility. And I can now imagine Him telling us, all of us, YMC members, alumni, great is your faith. Parang sinabi niya sa babae, great is your faith. Ituloy nyo ang mission. That's all. Good evening sa lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Father Ralph, di ba? Grabe, no? Ang tindi naman kasi talaga ng gospel last Sunday, Father Ralph, di ba? Talagang, kahit ako, nung nakikinig ko sa pare, parang sabi ko, natarayan ako kay Lord, di ba, Kuya Ignatius, di ba? Parang, grabe naman si Lord makapagsalita, kung makapanlibak naman talaga, ano? Parang sabi niya gano'n, hindi, para ilang ito sa mga authentic na Jews, ikaw, Jewsan ka lang. Kaya gano'n, di ba? Kaya, pero makita mo yung pala may hidden motive pala si Lord. Yung nga sabi ni Father, di ba, Kuya Ignatius, di ba? Ikaw, ano masasabi mo doon sa gospel? Actually, the same impression din po, the same of you, Kuya G po, na actually sabi ko ba na does God is a caring God? Bakit ang sakit magsalita si Lord? Pero behind of that hurting words, there is a lesson behind of it.
na on which pala it gives us a lesson to be closer with Him. And at the same time, sa bawat salita ng Panginoon, tinuturuan talaga tayo ng Panginoon na maging labis na lumapit sa Kanya. Kasi kung tignan natin, di ba kuya, madaming hamon sa buhay. Minsan Mhm. nawawala tayong oras sa Kanya, kay Lord. Pero actually, kung, di ba, sa kasabihan, kung gusto, madaming paraan. Kung ayaw, madaming dahilan. Yes. Diba? And I'm sure si Kuya Cyrus may masasabi din, di ba? Yes, Ikaw ba, Kuya Cyrus, medyo natamaan ka rin ba doon sa gospel last Sunday, yung binasa ni Kuya, ni Father Ralph? Ikaw ba natamaan ka doon sa, pinaringgan ni Lord na, hoy, grabe, para lang ito sa mga anak ng Israel. Di ba? Ikaw, Kuya Cyrus, anong take mo doon sa gospel last Sunday? Magandang gabi po ulit. Yes po, actually, as what our Father Ralph mentioned about the gospel that was being read last Sunday, ako rin po tulad niya nasa YMC activity din po ako na. Nandun po ako sa Kamusta activity namin with the YMC trainers and animators. And katulad din po na nabanggit ni Kuya Ralph, marami po ako naging reflections din nung napakinggan ko yon at kanina habang nagsishare po siya. And of course, personally in my end, what it meant to me is the idea that technically parang sinasabihan ako nito na hindi ka na nga, yung idea na alam ko naman kung alam nyo naman na, nung nakakaalam na I was the former brother Lorenzo. And of course, during that time, I was still part of the MMHC doing the apostolate for the YMC, for the prisoners, and many of the people would think, and also in my end, I also think that when I left the seminary, I thought that would be the end of my mission as well. But in the end of the day, parang after how many years that I've been outside in the seminary, I just realized na technically and typically the mission didn't stop in my end naman. Kasi I have other ways in doing it. Maaring hindi na tulad ng dati na yung mga pinupuntahan o yung mga kinakausap ko yung mga kabataan o yung mga nasa preso. Pero still, ginagawa ko pa rin siya in my own little ways. For example, in my coworkers. For example, in the people that I casually met. For example, in those people na nakikita ko sa daan pag ako nagdadrive. Nagpapatuloy yung mission in that aspect. And it's a good thing to reminisce as well that when Kuya Ralph mentioned earlier on how the alumni started or this activity started or this mission started with you. Na-recall ko rin na nandun nga rin pala ako noon nag-umpisa to. Nandun nga rin pala ako nung nasisimula to. Parang isa rin ako sa nagbigay ng ideas, nakipagkwentuhan sa inyo, nagbigay siguro ng konting motivation during that time. Ewan ko kung na-motivate kayo during that time. And nagbigay ng some inputs on how to continue or how to improve the mission. And on those little things, on those recalling that I did earlier, and ngayon, hanggang nagninilay-nilay ako ngayon, na-realize ko na hindi nga talaga natapos ang mission sa end ko. Hindi natapos yun sa pagkatapos ko bilang si Brother Lorenzo. Nagpatuloy yan bilang si Cyrus. And katulad nga nabanggit kanina, bakit ako nandun sa activity ng YMC last Sunday? Kasi that was my first activity ulit to be with the YMC. And I believe I am being blessed and thankful ako kila Kuya Ralph. Sorry kung tatawagin ko si Kuya Ralph na Kuya not Father. Mas sanay kasi akong tawagin siyang Kuya kasi ahead lang naman siya sa akin ng 1 year of formation. At nakasama ko yan simula nung first year siya. Kaya talaga Kuya ko siya. Kaya yun nga, going back, first time ko ulit nag-MC sa activity ng YMC na kinda weird in my end. Bakit? Kasi ginagawa ko yun noon bilang si Lorenzo, bilang si Brother Lorenzo. Tumungtong ulit ako, naghumarap ulit ako sa animators, sa trainers, pero hindi na bilang si Lorenzo, bilang si Cyrus na. And still, ganun pa rin yung pakiramdam. Parang kasama ko si Kuya Ralph during that time, parang wala namang nagbago. Parang siguro, nagbago lang yung onting boses namin, nagbago lang ng onti yung approach namin sa bagay-bagay, pero still, walang nagbago kung paano namin ginagawa yun. And doon ako thankful sa nangyayari sa akin ngayon dahil doon ko napatunayan yung sinasabi nga lagi ni Kuya Gerard nung nabubuhay pa siya, natuloy talaga yung mission. Grabe Kuya Cyrus, alam mo, actually, natatouch kami pag nakikita namin kayo nila Chris, nila Vinil na nando, nagsisilbi. Talagang, sabi kong gano'n talaga, hindi mamamatay ang mission natin. Kasi nga, laging may mga
tao na willing pa rin na bumalik para pagpatuloy ang mission na ito. And I'm sure si Kuya Miguel na kararating lang, di ba? Dahil talagang nagmamadali yan na makarating para makasama sa atin. In fact, yan naman, nagbaon pa siya ng isang tangke ng oxygen para kung sakasakaling kapusin siya ng hininga dito sa kanyang gagawin, ready siya. Kuya Miguel, kamusta? Kamusta naman ang pagbiyahe mo papunta dito? Papunta dyan sa inyo? Hello po kuya. Pasensya po tayo lang po nakarating po kasi yung pagaling po kasi po ako sa isang bayan po namin. Nagturo lang din po ako ng mga bata po. So, ayun po. Itong introduce lang din po for yung sa sarili ko po is I'm Kuya Migs po or mas kilala po ako sa Bataan na Kuya Bricks. I was the former president ng DYMC sa Bataan under kay Father Julius. So, from the spiritual reading na nabanggit ni Father Ralph, actually, the gospel never fails me to be surprised na ang dami ko pa rin palang mga bagay na kailangan kong pag-aralan kahit ilang taon na ako nagsisilbi sa simbahan, na para bang paulit-ulit na yung mga napapakinggan kong gospel, mga pagbasa, may mga bagay pa rin talaga na, ay, parang bago sa pandinig ko to. And every time that enters my ear na mas palalim yung dating sa akin. Na parang this time, mas naramdaman ko actually po yung gospel po from last Sunday. Na kahit na let us say, ay sorry po, yung word na tuloy ang mission, siguro po doon po iikot yung reflection ko po. Kasi back then po, nung year 2023, that was the year na nagsiserve po ko sa Bataan, tuloy ang mission was the word na laging sinasabi ni Father Julius. Sorry po kung magbabanggit po ng mga pangalan po. Father Julius always says that to me. Kahit na kakatapos lang ng pandemya, of course, expected sa ministry or sa campus ministry na medyo mahina. Na mahina, medyo unti, sabihin natin unti yung mga dumadating sa mga apostolates, let us say, kahit unti lang din yung mga schools na nagsisimula dati, tuloy pa rin ng mission. Kung anong ibibigay mo sa isang daan, ayun din ang ibigay mo sa isa. So, from those words, actually, those became sila yung mga naging, let us say, parang naging fuel ko na para makapag-serve sa mga kabataan. Na kahit uunti lang yung mga pumupunta, kahit uunti lang yung mga dumadalo sa mga apostolates, unti lang yung mga schools na sumasama, talagang ibibigay mo pa rin yung todo mo sa paglilingkod sa mga kabataan. Then, after those 2 years sa paglilingkod sa DYMC and sa YMC also sa Bataan, kala ko hanggang doon lang yung pagsaserve ko kay God. Kasi tapos na yung high school years ko noon. So magka-college na ako. I never thought na pagtungtong ko sa college, pagtungtong ko, actually nag-aral po ako sa napakalayo po from Bataan. Kala ko po sa Manila lang di po mag-aaral, pero napadpad po ako sa Los Baños, Laguna. So ayun po, I'm a student from the University of the Philippines, Los Baños campus. I thought nung mga araw na yun, magtutuon na lang ako sa academics, magtutuon na lang ako sa personal life ko. But there is something po na na parang humatak. Na tipong pagkapunta ko sa UP, ang una kong hinanap is yung kapilya nila. Una kong hinanap, meron kayong student organization doon na para sa simbahan. May something talaga kay Lord na parang gusto mo siyang lapitan every time. Even though nahihirapan ka na, even though, let us say, napapaisip ka, bakit kaya ganito si Lord? Bakit kaya, nagsiserve naman ako sa Kanya, pero, bakit parang puro pahirap na lang ipinapagawa? Ayun nga, from what Father Ralph said kanina, it's just the way of the Lord testing our faith through multiple, from multiple tests na tinitignan niya kung
may pananampalataya ka pa rin ba sa Kanya? Nagtitiwala ka pa rin ba sa Kanya or maglilingkod ka pa rin ba para sa Kanya? So, ngayon po, actually, I'm part of I don't know if familiar po kayo sa SCAP po or the Student Yes, Catholic Action, Kuya. So, yes po. Very familiar sa SCA. yun po. Bale now po under na po ako ni UP SCA, UPSCA rather. And until now, nagtuturo pa rin po ako ng mga kapwa kabataan ko po ngayon sa UP. So, I really do hope na even though ang daming mga bagay ang daming challenges na gusto ibigay ng Diyos, I still hope or I still pray na kahit mahirap yung mga bagay na yon, alam ko naman na mapapabuti ako sa mga challenges na yun. And I know it will strengthen our bond between one another, Kuya. So, ayun po ang aking reflection po for today po. Actually, congratulations Kuya Migs kasi actually ang reputasyon ng SCA sa UP, yan yung organization na hindi talaga sinasalihan ng mga tao kasi ang sabi nga nila sa akin, biro na makaklase ko dati kasi karamihan ng mga taga Manila Science dati ends up sa UP. Ang lagi kinakwento sa akin ganun, naku, yung SCA yan yung organization mo kapag hindi ka napasama sa fraternity, kapag hindi ka napasama dun sa guild ng iyong college, di ba? Pero congratulations sa iyo, nakita mo ang SCA sa UP at talagang pinagpatuloy mo from your being a DYMC, yan, di ba? Nandiyan ka ngayon sa UP at nagsisilbi sa kabataan. Kaya siguro kinakailangan talaga may tangki ka ng oxygen sa likod para talagang talagang mapangatawanan mo ang mga ginagawa. Kasi alam ko hindi biro yung Kuya Migs kasi di ba? Hindi popular ang SCA sa UP pero just the same, the Lord will always lagi siya gumagawa ng daan para talagang mapaayos magkaroon pa rin ng pag-asang kabataan. Kaya saludo ako Kuya Migs, di ba? At Kuya Ignatius, akala mo porket host ka ngayon, hindi ka namin itatanungin, di ba? Yeah, Ikaw yung din speaker kasi. natin, kuya. Last time yung Di ba? speaker natin do sa Trainers Animators Formation, very active siya sa SCA, Student Yes, Catholic Action last time. Kaya yun. Pero actually, si Kuya Ignatius din last year, actually, alam mo, Kuya Ignatius, ngayon ko na sasabihin sa iyo, na pag-uusapan ka namin dati, last year. Kasi alala ko sa iyo. Paano ba si Ignatius, mag-isa lang siya sa Marikina, naging isang brother, di ba? At kamusta ang apostolate last year dito sa NCR, di ba? Kaya, Kuya Ignatius, pakishare nga sa amin, paano mo na ituloy ang misyon despite the fact na nag-iisa kang brother sa Marikina last year? And Baka until umiyak. now. But actually, brother, the first thing is I love the MMHC itself. And at the same time, lot of spiritual books that I read na lalo na ang sinabi ni Saint Francis of Assisi that I am here not for my own salvation, but the salvation of many. So I try to use it as an instrument to persevere. Now, what is the reason that why I am here? What for? And for whom? So that is the reason pala, maybe God put me here not for myself, but for the many people. Kasi at the same time, as a missionary, there's a perseverance na despite of many struggles and challenges that I encounter or gone through, there is a joy afterwards. Lalo na po mga kuyas na kapag nakita mo ibang tao na masaya because of your work, because of your simple presence. Parang their happiness transfer sa akin. Malungkot ako, napapagod, nahirapan. Pero kapag nakita ko ang itsura ng bawat tao na masaya, dahil nandyan ako, parang naging masaya din ako. So it refuel my empty heart. Sila nagpupuno ng puso ko. And at the same time na parang pinapractice ko din ang sinasabi ang palaging sinasabuhay ni St. Ignatius of Loyola na according sa scriptures na what is the profit of man if you gain everything but loses your soul? Lahat ng kasi in mission, mawawala talaga mga bagay sa mundo. Pero kamusta naman ang kaluluwa ko at kaluluwa ng ibang tao? So in mission, I see my purpose why I'm here. That is the reason na despite
maraming problema, maraming struggles, nandyan pa din ang saya dahil nakikita ko yun sa mukha ng mga tao, lalo sa mga kabataan. Actually, totoo yung sinabi mo kay Ignatius eh. Very blessed ang presence, wherever. Kasi na-observe ko yan nung trainers meeting. Kahit sa pumunta, kasi sinasabi ko gano'n kay Ignatius kanina, di ba? He was all around. Nandun siya sa trainers meeting, nandun siya sa misa ng ng MMHC para dun sa mga parishioners doon, at kung sa ano pa ginagawa niya. And yet, he is able to do all those things, di ba? Sabi ko gano'n, it takes a blessed heart to be able to fulfill all those with joy. Yeah. Yung nga nakita ko lagi, MMH itong si Ignatius, makita mo kasi infectious kasi yung joy na nakikita ko na whenever he deals with people, di ba? Kaya gusto ko tanungin si Enzo, si Kuya Cyrus. And so, Kuya Cyrus, nung una kang nag-transition from nasa loob ka tapos pumunta ka sa labas, ano yung mga pinagdaanan mo doon? Ano yung mga adjustments na kailangan mong gawin? Napakarami po kasi syempre I was used in the seminary for 10 years, 'di ba? I've been in the seminary. So basically para akong paglabas, para akong bata ulit, or should I say baby ulit sa labas. Kasi wala na, I mean technically may exposure outside, but obviously the life is totally different. But still, I believe nung time na yon pagkalabas ko, nag-serve pa rin po ako kasi nga, 'di ba, tapat lang naman ng bahay ko yung simbahan. Nakapag-serve pa ako ng mga ilang months sa amin kasi syempre nakaka-accommodate pa ng schedule ko. However, after I got my first job which is in BPO rin, during that time syempre unti-unti kahit gustuhin kong mag-serve pa rin, kaso nga lang hindi na siya possible dahil due to the schedule. So, yun yung mga una kong adjustments. And of course, to be honest, parang nawala din ako sa ganung pag-serve kasi syempre kahit malapit lang, kahit tapat ko lang yung simbahan, pero yung schedule kasi ng work, hindi siya talaga tumutugma. Pero yun nga, iniisip ko, ano ba ako doon, nagkulang ba ako doon, or meron lang ibang calling sa akin. Obviously, during that time, inisip ko, baka nawala ako, baka technically na-redirect na yung path ko. But ngayon, tinitignan ko siya in a different light or in a different aspect that basically, siguro nga, hindi na ako nakakapag-serve directly sa simbahan. Pero yung mga taong na-meet ko, especially sa work, sila naman yung nabibigyan ko ng ganong mission. Kasi nga, not all the people na na-encounter ko, doon ako namulat sa idea na kahit pala matatanda na, wala pala talaga, may mga tao pala talagang walang exposure sa Bible, sa simbahan. Doon ko na-realize yung mga ganong idea na parang marami rin pala talaga yung mga usual people na may meet natin. Meron pala dyan kahit maayos na maayos o maayos yung forma o tindig nila. Pero they need someone na makakausap about those things. So, recalling those things, doon ko na-realize na nagawa ko pa rin pala, na ipagpatuloy ko pa rin. Pero yun yung mga naging unang adjustment ko. Akala ko kasi nung umpisa, hindi ko siya nagagawa. Pero ngayong point, or ngayong pag binabalikan ko na lang, nakita ko na on those adjustments, nagagawa ko rin pala kahit paano, in my own little ways na nga lang po yung mission na gusto, siguro, I mean, I don't know, pero siguro yun yung gustong paggawa sa akin ni Lord during that time. Grabe, Kuya Cyrus. Kasi actually, pareho dahil, I also underwent the same. Kasi I went out, lumabas ako dati, 1995. So imagine mo, that was 31 years ago. Diba? Di ba ako pinapanganak nun, Kuya Jeeps? Oo nga, totoo yan. Wag na nating wag na nating ikis-kis sa katotohanan na yan na kahit si Ralph nga during that time, ilan taon, kapapanganak pa lang yan, nagtuturo na ako sa college, diba? Anyway, nung lumabas kasi ako noon, ang usual tendency kasi talaga, lumayo ka. Yung talagang talagang 180-degree turn from the former self that you had, yung former na ginagawa mo. Yun ang madalas na nagiging trend dati kapag lumalabas. Yung talagang tatalikod, di ba? Gawa tayo ng panibagong buhay, magsimula tayo ulit, di ba? And yet, sabi ko gano'n, what I did was that. Talagang 180-degree turn. Talagang kalimutan natin yung pagiging YMC, kalimutan natin yung pagiging MMHC, di ba? Let's start life anew, di ba? Dati nga, joke ko pa nga dati, siguro kaya Joseph pa rin ang pangalan ko kahit na, kasi noong araw, ako yung kauna-unahang Mara Missionaries na ang pangalan ko, ang ko rin, Maria name ko din. So ako lang yung single name dati, wala akong second name.
Yung pala sabi ko gano'n, kaya pala hindi ako binigyan ng ng marrying kasi ilalabas mo naman pala talaga ako at dito talaga ako sa labas. However, yun nga, when the pandemic came at nagsimula nga itong tagpuan, yun na, sinimulan ka sa paglilid lang ng rosaryo kunyari, di ba? Kasi para raw pandemic daw kasi kailangan may nagdadasal, ganun. So yun, doon lang nagsimula. And yan, 7 years after, nandito tayo sa tagpuan, nagsama-sama tayo dito. So I found my way back to the fold. I find my way back to the service of the Lord. And definitely the Lord has a lot to do with it, di ba? Talagang siya talaga yung nun eh. Siya yung may gusto. At pag siya may gusto, wala kang magagawa. Di ba? Talagang gagawan kanya ng paraan para bumalik ka sa kanya. Di ba? Of course, definitely we're not saying kasi sabi dito nga may nagsasalita dito sino ba to? Yung asawa ni Kuya Chito, si Jennifer Dizon. Good evening po sa lahat. Kuya Lorenzo, bumalikan na po sa seminaryo. Sabi niya gano'n sa comment. Of course, siyempre hindi natin tatanungin si Enzo tungkol sa ganyan, di ba? Maraming mga tao kasi na expectation nila ang pagsilbi ay ganito lang dito sa pagpapari. Pero may may paraan din ng Diyos para pabalikin tayo na YMC ka pa rin, MMHC ka pa rin, and yet, pa rin, kahit nasa labas. Diba? Ikaw ba, Kuya Miguel, naisipan mo dati, hindi ba pumasok sa isip mo na magdahi dati? Na wala bang tumubong bukasyon sa'yo, Kuya Miguel, dati? Actually, kuya, nung ano po, nung, ano po ba ito? Kay Father kila Father Ralph at saka kay Father Sylvester po nung ordination nila. During those days po actually, or ayun po, during those days, medyo parang nagdadalawang isip na rin po ako nun. Then, ayun po, nung pumunta po kami sa Tagupan, pinanood po namin ordination nila Father. Tapos nabalitaan ko po, si Father Ralph po ang pinakaunang batain yung MMHC. Kaya inaasar-asar po kami sa bataan na, ay, paano kung ikaw ang pangalawa na maging tiga-bataan? So yun po medyo, siguro parang ayun po yung lalo nagpatubo po ng bokasyon po. Then as time passes by po, yun po nabigyan po na appointment na makapag-apostolate po. Kahit YMC trainer lang po nakapag-libot-libot na po ng mga schools. Then, nung admission na po, nung college admissions po, actually, gusto ko po talaga mag-Marian po. Because ang gusto ko po talaga is, yun po, pagtuturo sa kabataan. Then, ang binigyan lang po ng option ng parents ko is, yun po, it's either mag-diocesan ako or sa colleges. Then as time passes by po, parang nagkapustahan po kami ng father ko po. Kung apat lang po kasi yung inattendan ko pong, or yung pinag-examan ko na colleges nung admission season, which is UP, SLU, UST, at saka di ko po matandaan yung isa. Tatlo lang po pala actually. Yung tatlo na yun. Then actually, yung bawat exam ko nga po dun, di po nakapag-review na maayos. Kasi it's either nasa labas po ako na nagtuturo po sa DYMC. Literal po na po sa DYMC po nun. Like, gustong-gusto ko po talaga may activity na pinapagawa kaya pupunta sa mga bata. Then before those exams, di ako nakakapaspas ng review po. So, ina-expect ko po, sa 3 colleges na yun, wala po mapapasa. Actually, yung pinakahuling college exam ko po is, iniyakan ko po yun kasi sabi ko po, Lord, kayo na po bahala kung ano po yung gusto niyo po sa akin. Then, nung nag-release na po ng mga results, nagulat po ako. Lahat po ako nakapasa. Lahat po ng school space nakakapasa po ako. Then, yung pustahan po ng parents ko po sa akin, kapag nakapasa daw po ng UP, sa UP daw po mag-aral. Then if hindi raw po, yun po, bahala na po saan po yung gusto ko po. So, I just took it as a sign po na what if may ibang plano yung Diyos sa akin sa UP and baka may ibang paraan kung paano ako makapaglingkod sa Kanya. Actually, that is still my motto po.
until now na hindi ako papayag na wala akong ginagawa. Wala pong ginagawa to serve His name, to evangelize His name. As much as possible, gumagalaw po ako para sa ngalan niya po, Kuya. Yes, Kuya Miguel. Grabe. Alam mo, medyo nakaka-relate ako sa kwento mo dati. Nung bata ako, which was a long time ago. Nung hindi pa nagkikita ang mga parents ninyo dati. At ako'y YMC dati. Tatandaan ko nung araw, fourth year kasi ako naging active sa YMC. Dati hindi ako sumasama sa mga outside activities. Limited lang ako sa Manila Science dati. Ang unang-una kong na-attenda na YMC activity dati, vocation seminar agad. Alam mo yun? Tapos yun lang yun ang unang-unang exposure ko doon sa So, nagandaan naman ako doon sa nakita ko doon sa vocation seminar. Kaso ito yung naging resulta. Hindi ako nakapasa, hindi ako pinili. Or initially, hindi ako pinili maging part ng YMC dati, para maging brother. Kaso ang nangyari doon, ewan ko ba, pride siguro na kasi feeling ko dati, teka Manila Science ako, ba't di ako tinanggap, di ba? Ang feeling ko dati, parang pride ko nung araw na parang, grabe naman, ang dali-dali naman ang nyo, di ba? Dali-dali ang exam nyo. Paano kung hindi nakapasa? Yung pala sabi nga nun, may kinalaman doon sa character ko. Ayaw daw akong bigyan ng character reference sa guidance sa amin. Kasi during that time, I was under probation. Okay. But I took it as a sign. Yung ganun. Dati kasi noon, ang nakuha ko pala na exam dati, na entrance exam, UP, upcut lang. Dati noon, dapat pag tiga Manila Science Cut, kuha sa Ateneo, sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, ayun ang mga usual tsaka sa Lasal, ganun. Nag-deal ako kay Lord nung dati. Sabi ko, ako po talaga ipipilit ko sarili ko dito sa YMC, di ba? Kaya hindi ako kumuha ng exam sa iba. UP lang. Sabi yung gano'n. Okay, total po kasi nakuha ko na yan, hindi na po ako magtayag. Basta ipipilit ko po ang sarili ko. At pinilit ko ang sarili ko, lagi nila ako nire-reject dati. Ayaw akong tanggapin. Until finally, ito na, sa kapipilit ko dati, during that time, hindi ko kilala si Tita Leti na foundress ng YMC. Ang nangyari kasi dati, hinarap ako kay Tita Leti. Ang pakilala sa akin kay Tita Leti dati, siya raw ang dean ng Mater Dei College doon sa Antipolo. Ako naman, akala ko naman, ordinaryong dean lang siya. Kami mga tiga-Masay kasi makakapal ang mukha namin, kahit sino kaya namin kausapin. So kinausap ko si Tita Leti thinking na ordinaryong dean lang siya ng Mater Dei College. Natatanda ko yung unang tanong sa akin ni Tita Leti noon. Kasi sinabi sa kanya, ayaw po akong tanggapin. So tinanong sa akin ni Tita Leti was this, sabi gano'n, kung tatanggapin kita, sabi gano'n, papayag ba naman ang lola mo? Yun ang tanong sa akin. Nagulat ako sa tanong niya during that time. Kasi bakit? Wala naman ako napagkukwento ako sa background ko. Kasi normally, di ba, kung hindi ka kilala, tatanungin, papayagan ka ba ng nanay mo o ng tatay mo? Siya talaga particular, tinanong niya, papayagan ka ba ng lola mo? Without me telling her na, lola ko ang nag-aalaga sa akin. So ako tatandaan ko lang, sinabi ko kay Tita Leti at that time was this. Sabi ko, ako naman po kasi ang may-ari ng buhay ko. So ano po yung desisyon ko, yun po yun. Kasi tinignan lang ako Tita Leti, sabi nga sa akin, alam mo kasi may vocation seminar ulit sa CJUS daw. Sabi ko, ito na naman, vocation seminar na naman. Reject na naman yata ako. Tapos ang nangyari nun, nung nandun ako sa CJUS, sinundo ako ni Father Rafael. Sabi ni Father Rafael sa akin, ano masabi sa iyo ni Tita Leti? Sabi po, matanda ako dito, tsaka magte-take daw po ako ng test sa UST. Sabi ko, oli ka. Sabi ko, bakit Father? Tinanggal niya ako dun sa vocation seminar, dinala niya ako sa Karami. At that time, nagpe-prepare ang 9th batch dati, sila Father Matthew. Candidate sila noon, incoming novices sila dati. Pine-prepare nila yung Summer Sports Fest opening. Sabi nga noon, tanggap na pala ako during that time. And because of that, yun nga, talaga na-inspire ako. Kaya pag uwi ko ng bahay, sinabi ko sa lola ko dati, Ma'am C, papasok ako ng seminaryo. Ayun, pinagalitan ako ng mamang ko. Kinulong ako sa kwarto. Anong katarantaduhan ang sinasabi mo? Para pigilan ako, Kuya Miguel, kinulong ako sa kwarto. Kaso, ang sabi kong gano'n, Lord, ano gagawin ko dito? Nakakulong ako. Gusto kitang sundan. Paano naman gagawin ko? Kaso, ganito, para bang inspiration? O nakakandado ang pinto? Pero ang bintana, hindi. So dumaan ako sa bintana. At alas 11:30 ng gabi. Diba? Habang tulog ang mga tao, tumakas ako. Dumaan ako sa bintana. Natatanda ako dati, pagbagsak ko from the second floor of our house. Pagtingin ko, buo pa ako.
Kaso pagtingin sa tsinelas ko, magkaiba ang kulay. Nagkamali ako ng suot ng tsinelas. Pero sabi ko, nasa labas na ako. Kaya tumakbo ko noon. Talaga pumunta ako ng Antipolo. Pagdating ko ng Antipolo, ayun, hindi ako tinanggap. Umuwi ka. Pinauwi ako. Pero yun nga, pabalik-balik ako sa bahay namin. Pero ang lagi ko sinasabi, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ako yung original naging Invictus nung araw. Kasi dati, nasubukan ko dating naglakad simula San Andres Bukid papuntang Antipolo in the middle of the night on foot. Talagang yung panahon na patalahiban pa ang Ortigas. Pagdadaan ka, hindi pa siya yung Ortigas that you see right now. Talahiban pa ang Ortigas nung araw. Ang dadaanan mo paakyat ng Antipolo, talagang madilim. And yet I was there holding my rosary. Kaya nga ako noon talagang kahit na dumaan kami ng exile, ang daling daanan ng exile kasi nga bata pa lang ako, doon ako sinubok ng Diyos kung ano yung commitment na ibibigay mo. Of course, eventually after 9 years lumabas din ako. Pero yun I always look back to the 9 years that I spent in the Mary Missionary since the time that I was 16 years old. Simula nung tumakasok sa bahay namin, how to hold on to conviction, to commitment. Na kahit na dati nung exile namin, hindi namin alam kung matatapos pa tong exile na to, talaga makikilalanin ba tayo ng simbahan, di ba? Kasi dati akalang ng mga magulang namin, magpapari kami, hindi nila alam, nandun lang kami sa Magre. Nag-a-apostolate lang kami sa public school pero hindi kami nag-aaral, wala kaming future na malinaw. And yet we moved on. Kasi nga, bakit? Yung may tuloy lagi ang mission. Tuloy lagi yung kung anong gusto ng Diyos. And right now, sabi mo ganun, ito pa rin na dito sa ginagawa natin. And I'm also inspired by you people na nakikita ko sa how yun. Lahat tayo kasi may pinagdadaanan, di ba? And yet all of you, nandito tayo nagsisilbi. Kaya I get inspiration from this. The reason why I am here since the start of this mission, simulan 2020, kasi nga this gives me a lot of inspiration. Diba? Kaya ganun. And I took the floor already from Father Ralph. Balik tayo kay Father Ralph, diba? Father Ralph. Hello po. Salamat po. Closing prayer na? Hindi po. Ano nag-close? Salamat po sa inyo makabagbag damdamin. Pero ito yung sa mga nakikinig sa atin ngayon, di ba? Sana po na-inspire kayo dito sa mga kwentong bokasyon at kwentong misyon na inyong mga nadidinig, di ba? Siguro ang audience din natin, they also have something to tell about their journey here in the YMC. Sa journey nila dito sa pagsasilbi sa ating Panginoon, ating mga animator, di ba? Lalo na, di ba, Kuya Ignatius, ikaw, ano mo masabi mo sa mga commitment ng mga animator natin? Actually, masasabi ko talaga na age doesn't matter. Kasi even though na bata, matanda, but as a brother, nakikita ko pa din the spirit of service. Even though na wala nang time sila na maghanap ng asawa, but through the service of the YMC and through the service of the church, they are completed. Kompleto na sila. Kumbaga masabi mo talaga, ano pa ang hanapin mo kung ang lahat ay nasa YMC na. Parang there's a sense of fulfillment in serving this community. And that's why Actually, believe talaga ako. Actually nga, nakikita ko yung matatandang animator natin, yung mga retired na natin animator, kagaya nila Tita Josie Taclas, diba? Si Tita Josie kasi ngayon, actually, may sakit na, diba? And yet, nung kausap ko siya last time, dinalaw namin siya. Kung tutusin, kung papayagan lang sana siya ng kalusugan niya, pag-animator pa rin siya. Alam mo yun, gagawin pa rin niya attend pa rin siguro siya ng mga meeting ng animators. It so happened lang na talagang pinipigilan na siya ng kanyang kalusugan para ituloy ang mission. Pero sabi ko kay Tita Tita Josie, the mere fact that you are still praying for us, para kasi Saint Therese, di ba? Si Saint Therese din naman wala naman siyang hindi naman siya nag-apostolate, nandun lang siya sa kumbento. Nagdadasal lang po siya. And yet, she is the patroness of the missions. Because yun nga po yung panalangin po niya ang talagang nag-fuel po sa lahat ng mga misyonero na maging matapang. Ayun po ang nag-fuel sa mga misyonero para sundan nila ang Diyos at gawin nila ang misyon. Diba? Yun nga po. So we do have our contemplatives in the person of the old animators that we have. Diba? And actually po,
Yes po. Di ba? Actually po kuya, ang ganda ng sinabi ni Tito DJ sa comment section. Sabi niya, I guess ang pag-ibig na naramdaman natin sa YMC at MMHC ay hindi kailanman papayag na manatiling malayo sa misyon at sa ating Diyos. It is like fire that keeps us burning to do something for God. The youth and the prisoners mananatiling kikilos, mag-aalay at magdarasal. Gaudium in Cruce. It means parang our life is like, di ba usually sa mga trainers, nasa palaging naririnig natin yun na ang kandila walang sindi ay walang silbi. Kasi parang kung natin ginamit ang ating talents, ang ating gifts, sayang hindi natin yan maibahagi sa ibang tao. Di ba? Tama yun. Talaga, kaya makita mo, inspiring talaga yung mga tao dito na nagko-comment dito sa ating comment Yes section. po. Diba? Talaga makita mo, ako talaga, every episode, ito yung nilook forward ko talaga ng mga comment lagi. At sa pangunguna ng ating Superior General na si Father William, di ba? Talaga ang kanyang words of the night na very inspiring ay, good evening everyone. Yan po. Yan po. Ayan, consistent talaga na talaga. Kasi alam mo, the mere fact na nagsasabi sila ng good evening, nagpaparamdam sila na nandito siya kasama natin. Opo, yan. Yun naman ibig ko sabihin doon, hindi naman dahil generic yung good evening. It's a happy lang. Some people are not really good with words, but they are good with action. Nandito Yes. ako, good evening. Kasama niyo ako sa mission, di ba? Ayan. Tuloy ang misyon, kuya. Tuloy na tuloy, di ba? Kaya makita mo, sino-sino po nakikita mo sa comment section na nag-ano pa, na nag-hello. Yan, si Father Eric, hello, good evening po sa Yan. inyo. All the way from Cagayan de Oro. Pati si Kuya Tarcisius, na pareho sila nasa CDO ngayon, nanonood, Yan. di ba? At the same time, si Kuya Benj Francisco Jr. Yan. Yes. Si Kuya James. Nakita At ko least yung kung tingnan picture natin- niya kanina. Yan, di ba? Ang ganda tignan po kuya na even though na iba't ibang misyon na tinatahak natin, nandito sila sa atin, kasama natin sila. Yes, kahit na si Kuya Reverend Ivan ang sabi, ang lulusog daw natin, sabi niya gano'n. May comments siya, ang lulusog. Ang lulusog kasi ng mga ano natin, commitment natin sa Panginoon. Di ba? Talagang kahit anong mangyari, di ba? Kahit dumagdag ang bigat na ating dinadala, di ba? Kuya Ignatius, talagang magpapatuloy tayo sa misyon. Yes. Hindi ito balakid. And hello din kay Kuya Paul Andre, ang trainer ng Camp Crave. Yan. At He's is watching. special mention ko nga pala si Tita Match Rems ng Kauswagan National High School, di ba? Grabe talaga. Actually po, inspired po kami doon sa mga nakikita namin post ng Kauswagan National High School kung paano po sila nagdadasal ng mataimtim. Gamit lamang po ang napakaliit nilang imahen ng mahal na ina. Di ba? Actually, ano ako doon, touch ako doon, makita mo, nakaluhod yung mga batang lalaki doon sa Kauswagan at nananalangin kay Mama Mary, Mini Mary. Liit-liit. Kaya nga, nagpapasalamat din po kami. We would like to take this opportunity to thank those people na tumulong po sa amin kasi po may ongoing project po kami. Nabigyan po ng mga imahe ng mahal na ina ang ating mga school sa Cagayan de Oro, sa YMC Cagayan de Oro chapter. So I would like to take this opportunity to thank the people who have helped us, okay, who sent their donation para makabili ng imahen ng ating mahal na ina, ang mga tao, ang YMC natin sa Cagayan de Oro. Ayan po. So we'd like to thank, of course, Kuya John Q, Ate July, Kuya Raymond Damo, Kuya Ruben Cabantug, Kuya Dennis Paule from Africa. Grabe. Si Ate Yam Palma, si Ate Jessa Inalves, si Gigi Cordoba na co-teacher ko sa St. Scholasticas dati at present chairperson ng PE Department ng De La Salle University, si Kuya Tracy Tinedero all the way from Canada. Grabe. Salamat din kay Ate Elaine Guloy, kay Kuya Arnold Pedjonko, dating 12th batch, di ba, ng MMHC, at si Ate Belen from Pasay South. Maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo sa amin sa pagbibigay po ng imahen. Soon, very soon,
papakita po namin siguro pag nakita na po namin yung mga accomplished na project na yan from Cagayan de Oro para manatili po talaga ang zeal ng ating mga kabataan sa pagdarasal at pagpapatuloy ng misyon doon sa Cagayan de Oro, di ba? At congratulations din nga pala Father Ralph, grabe last time nung vigil na hindi natuloy pero natuloy online ay namigay din sila ng imahe ng mahal na ina. Diba? Sino-sino po ba Father Ralph yung mga naging recipient po ng ng imahe ng mahal ni ina po dati nung vigil? I don't have the list right now po, pero actually hindi pa po siya nabibigay na kay Reverend John Paul pa. Kaya kasi nagkaroon ng cancellations for how many weeks. Kaya po, pero I assure you na ibibigay naman po yan. Nabili na po actually, no? Kaya po hintayin niyo lang. At i-add ko lang din, Kuya G po, kasi in-announce ko to last time when we had our Trainers and Animators formation that this coming September, First Friday Vigil, there will be best in attendance at yung award nila ay yung image din ni Mama Mary, no? So maganda kasi at least magagamit nila para mas ma-inspire pa nila na andun yung image mismo to pray the Holy Rosary. Ayun po. So mayroong 6 na nanalo at this coming September. Sana may 3 pa rin, no? May 3 pa rin na mabibigyan pa ng image. Yes. At I hope Kuya Ignatius ay talaga updated dito sa ating script ngayong araw dahil nga first time niya mag-host. Kaya ganito, a-adlib na ako Kuya Ignatius. I hope makasunod ka, di ba? So sa pagbabalik natin, ibibigay ng ating mga guests ang kanilang pulot of the day, di ba? Kanilang mga POTD at of course, syempre, ang ating guest priest ay magbibigay naman sa atin ng ating pabaon of the day, di ba? Okay, kaya yun. Kaya host ka na Kuya Ignatius. Yes po, tama po. But before our commercial, as YMCs, dahil nga once a YMC, always a YMC. Ito ang mga munting paalala. Bukas, tomorrow ay Sunday, Linggo. Magsimba po tayo. Let us continue to pray the Holy Rosary every day. At isama natin sa ating mga prayer intentions ang mga pare at brothers ng MMHC community, gayon din ang bukasyon natin. Yes, at sana nga ang bokasyon na tumubo at magpatuloy. Malay natin si Kuya Miguel pala, ang kanyang pag-guest dito ay maging daan din para bigyan siya ng panibagong bulong ng Panginoon, di ba? Malay natin pagdadasal ko yan Kuya Miguel. Mag-host na rin daw siya, Kuya. Oh yes, yan. Ganun talaga yung dito, budol-budol lang yan, yung unti-unti ka. Ganyan. At syempre na support MMHC and YMC activities, huwag kalimutang i-follow ang YMC Alumni FB page at ang mga different MMHC and YMC Facebook pages para sa mga updates and events. At ang ating digital magazine nga pala, ang Matters Pay na nasa FB page ng YMC Alumni. Yan. Kaya ngayon, of course, nakita natin, na-inspire tayo. Ngayon naman, batiin naman natin ang mga birthday celebrants ngayong buwan ng Agosto. Take it away! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday. Hooray. Happy birthday. It's your birthday. Hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, at nagbabalik po kami ngayon. Of course, nasa si Kuya Ignatius na wala. Kuya Ignatius, nandiyan ka pa ba? Di ba? May Bukas na po nababasa pa ba kayo? Kasi ano natin, di ba? Kuya Cyrus, ito naman, hindi ka naman bago dito. May nakikita ka ba dun sa comment section ng mga nagko-comment tungkol sa nangyayari ngayon sa ating episode?
As of now po, wala pa po akong nakikita po. And si Brother Ignatius po ngayon ay nagbukas lang po ng gate. Siya rin po ang porter natin ngayon. Sabi ko sa iyo, grabe talaga, multitasking yan si Kuya Ignatius, di ba? Ganyan talaga siya generous sa kanyang panahon, sa kanyang sarili, sa kanyang pagsisilbi, di ba? Makita mo, ano ka na, MC ka na dito, budol MC ka na, tagabukas ka pa ng gate. Yeah. At si Mel Villapando ay bumabati mula sa Cagayan de Oro City. Magandang gabi daw sa lahat. Of course, si Father Rafael nagising pa, di ba? Hello, Father Rap. Salamat. Nagpapasalamat si Father Rafael sa ating lahat. Para saan, Father? Dahil kami ay nandito. Ayan. At nanonood sa atin ngayon si Sian Dave Mendoza, MC trainer. Si Tita Remy Delgime, all the way from the United States of America. Hello, Tita Remy. Miss na po namin kayo. Okay? At sino pa ba mga nandito? Yan. Kasi ano pa hindi natin nababasa yung ibang comments mula sa mga cross-post ng YMC pages. Anyway, okay. Ngayon, papakinggan na natin, although we would like to really keep this episode, pero kailangan natin magtapos today, diba? Dahil nga may mga kailangan ding gawin sa ayaw para sa pagpapatuloy ng ating mission. We will now listen to the pulot of the day of each one of us. Okay. So sino ba ang ready sa atin? Of course, last panghuli si Father Ralph dahil siya ay magbibigay ng pabaan of the day. Pero sa ngayong gabing ito, ano ba yung talagang tumimo sa iyong puso at talagang babaunin mo ngayong gabing ito? Ano ang napulot mo sa gabing ito? Kuya Miguel. Hello Ito po na yung again. pulot of the day. Yes. So, yung pulot of the day ko po is umikot po siya sa isang phrase, of course, and sa dalawang salita. So, the phrase is, yung kanina pa natin sinasabi, is ang tuloy ang misyon. Itang dalawang salita is yung persistence and commitment. So, ito po. Yun nga, sa gospel na binasa nila Father Al kanina, may mga pagkakataon talaga yung mga mission is hindi na umaayon sa mga yung na-envision mo, yung inaasahan mo yung magiging outcome. Pero as what we can see from that woman is talagang naging persistent siya, na naniniwala siya na tutugunan siya ng Diyos, no? Diyan papasok kung ano ba talaga ang tuloy ang mission. Ang mission, nagpapatuloy siya kahit mahirap yung daan, kahit parang hindi nakikita na yung mga efforts natin. And may mga pagkakataon na parang nire-reject tayo or nadi-discourage. Ika nga dun sa sa babae kanina, kuya, na kahit parang tinatanggihan siya ng Diyos, it is just a sign pala na parang china-challenge lang pala, sinusubok lang ang kanyang pananampalataya. And in the end, God's love is very inclusive. Tinanggap pa rin siya because of her faith, no? So, yung persistence ng babae is naging magandang testimonya, isang magandang ebidensya na ayun na isang kanyang yung maganda ay yung malaki niya, or let us say it is a great faith, no? And in the end, na heal din po yung anak niya. And we may not witness every transformation, but we are called to plant, to serve, and to persevere. Bilang tayo, bilang mga disipulo, bilang mga lingkod ng Diyos, sana bitbit natin yung espiritu na when the mission becomes difficult, tuloy pa rin. When we are discouraged, tuloy pa rin. And when the fruit seems, or yung bunga parang malayo, tuloy pa rin ang mission. So, ayun po ang aking pulot for the day po, Kuya G po. Naka-mute po kayo, Kuya. Maraming salamat sa pagpapaalala sa akin na dapat pala nag-unmute tayo dito bago pumunta. Yeah, salamat po. Salamat po yung Miguel, di ba? Talaga ako pagdadasal kita Kuya Miguel. Yan ang aking pulot of the day. One of the pulot of the day. Pagdadasal kita. Yun. Basta pagdadasal kita Kuya Miguel. At of course, syempre, ang lagi ko pinagdadasal, pakinggan natin ang pulot of the day niya, Kuya Cyrus. Sa akin po, I wanted to use the question that Father Ralph said earlier in his
and sharing. The question that is, why are we continuing the mission? So for me, then yun yung naging ano ko ngayon, naging word of the day ko or question of my of my of my day. Kasi I realized na meron dalawang reason yon. The first one is a personal reason. Of course, um, I mean, being in the seminary, of course, naging part na ng system ko yung mga ginagawa na yon. Yung pag-serve, yung pag-mission. Technically, kahit umalis ako, kahit nandito ako ngayon, hinahanap-hanap siya ng sistema ng katawan ko. And that's the personal aspect of the of doing or continuing the mission. That's my personal reason. Naging part na siya ng sistema ko. Pero ano yung pangalawang reason nun? It's the sociological reason, or should I say the social aspect of that. Yung idea na katulad ng sa gospel, hindi lang yung kinaanay tuman na kinabang sa kanyang faith, bagkus yung kanyang anak. And I think that's a good reminder for everyone na your faith is not only for you, but it's also for others. Kaya nga sa ating pananampalataya, in our Catholic perspective, we always believe na our faith has a social dynamics. Kaya nga yung mga salitang pinagdarasal kita, I am praying for you, kasama ka sa panalangin ko, napakaganda marinig nun dahil hindi lang para sa iyo yung faith na yun, maapektuhan din yung ibang tao nun. And siguro, yung pinaka-last kong pulot of the day is yung idea ng buong sharing na to. Yung idea na kung yung kay Night Woman nga naging yearner, term kasi ngayon sikat yung word na yearner, di ba? At yung yearner ginagamit ng mga kabataan ngayon o ng mga nagbibinata at nagdadalaga ngayon para gamitin sa medyo nakakaawang term. Ngayon gagamitin ko siya in a positive term. Siguro magandang maging yearner tayo. Yearner in a way na maging yearner tayo sa pagmamahal ng Lord at sa pagsisilbi kay Lord. Imbes na maging yearner tayo sa ibang bagay, mga bagay na hindi makakatulong sa atin, siguro mas magandang maging yearner tayo on that aspect. Thank you very much, Kuya Cyrus. Of course, Kuya Ignatius, alam ko first time mo ngayon, so first time mo siguro ma-experience din na magbibigay din ng pulot of the day. Diba? Kasi pati MC dito nagbibigay ng pulot of the day, Kuya Ignatius. Wow, ganun pala. So bale na ang pulot of the day ko ngayon is isang Bible verse lang na last year yun, ito ang theme ng NYD that speak that rejoice in hope, endure the affliction, persevere in prayer. No matter what happened, problema nandyan. Pero let's believe in hope. And at the same time, dapat hindi mawawala ang prayer life natin. Kung may problema, nandyan ang Panginoon na willing mag-comfort sa atin. We cannot see Him, but we can feel His presence. And at the same time, be joyful. Be optimistic. In every problem, there's always a solution. Kung nahirapan tayo sa mission, sa apostolate, merong solusyon talaga. Tingnan lang natin the large scale or the mission of Jesus Christ that He did to His apostles. At the same time, yun na verse, it will help us to live a Christian life, to unify all the differences, most especially as we face our community right now. Maraming salamat. At bago ako magpulot of the day, I would like to say hello to Kuya Richard doon sa nanonood all the way from Australia. At si Ana Carmela Gia Salvador. Good evening daw. Yan yung actually kung may kailangan ko ipulot talaga yung mga good evening ng mga nanonood sa atin. Good evening. Dahil nga ito yung nagbibigay sa atin talaga ng assurance na hindi tayo nag-iisa sa misyong ito. Nandito tayo. Of course, ang pinakapulot ko talaga ngayong gabi ito, yun nga yung nakita ko na ang ating palang mission talaga ay naka-anchor talaga sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na talagang dahil nga ang tayo yung kahit na dumadating tayo sa panahon na nagiging mahirap na itong mission, nakakalimutan natin yung ating purpose. Kasi minsan gano'n, kagaya ni Pedro dati na naglalakad na siya doon sa doon sa tubig. Kaso nagpadala siya doon sa hangin, nagpadala siya doon sa takot ng bagyo, di ba? And sometimes you also become like Peter in that aspect when we do the mission. Pero yun nga yung basta kakapit ka lang sa Diyos. Ako narinig ko to dati kay Kuya Paul, kay Father Paul Gatbonton, di ba? Di ba? Sumalangit ang kanyang kaluluwa. Laging niyang sinasabi, natatanda ko lagi sinasabi sa kanya, kahit sinulid na lang ng damit ni Mama Mary, kumapit ka pa rin, di ba? Kasi
basta nakakapit ka, hindi ka niya pababayaan. Kaya ako pinakapulot ko, Mama Mary, I entrust myself to you. During the time that I lose faith in this mission, bring me back. Kasi actually, ikaw naman talaga yung kasama namin dun sa paanan ng krus. Kaya, Mama Mary, tulungan niyo po kami. Especially now, kayo po ang reyna ng langit at ng lupa. Sana po ay dalhin niyo kami sa inyong anak. At ngayon, pakinggan natin ang Pabahan of the Day ni Father Ralph. Hello po. Good evening. Check ko lang. Kasi maikli lang talaga yung Pabahan of the Day ko. Kasi kanina nag-talk naman ako. Papasalamat lang muna ako. Papasalamat lang muna ako. Actually, ito si Kuya Miguel and then si Ignatius ay ngayon ko lang talaga na-invite yan bago nga magsimula, no? Kasi Kuya Miguel kasi naalala ko yan when we were, yung nag-start pa lang tayo nung nag-establish tayo ng commissions. Sa commission evangelization, ako yung head doon. And then, siguro, nakita niya sa GC ng mga trainers na parang medyo naman problema tayo sa mga posting, sa mga editing. And then he presented himself to me, he chatted me, na sabi niya, Father, kung para po malesen yung work nyo at hindi kayo masyado mag-alala, pwede po bang tumulong ako at maging parte ng commission evangelization? So with that, I really believe na talagang that's part of really continuing our mission na talagang pinagpapatuloy yung mission. At alam niyo, bago po pumunta si Miguel dito, pinakita niya talaga yung totoong tuloy ang mission. Kasi bago pa yan mag-SR night dito, mag-online dito, ay galing pa yan talaga sa mission. Nagturo pa yan ng sabatan, nag-apostolate muna siya at hinabol na tong SR night na ito. So bago pa siya mag-guest dito, nagtuloy ang mission talaga muna siya. No? Then secondly, Brother Ignatius, thank you for being here, hindi lang bilang isang guest, kundi bilang isang host, no? Though first time, pero naging maganda ang naging result, no? And of course, thank you kaya Cyrus, si Kuya Cyrus kasi si Cyrus, alam niyo, may trabaho talaga yan. Tulog yan, nag-alarm lang. After this, may trabaho na naman siya. Yeah, thank you for all your sacrifices. And of course, not only to you, Kuya G po and the whole alumni. Yung alumni po, we are inviting those who became trainers, ex-bros o ano man iyan. Nag-establish na po kami ng alumni. Of course, matagal na. It has been existing for how many years. Pero this time po, we're recruiting those who can help or who will help for our apostolate po. Feel free to chat us, any one of us. Sino po, i-chat nyo kung gusto nyo pong tumulong. And then we will add you to our group chat. Ayan po. So maraming salamat, alumni. Naging magaan po talaga yung trabaho namin. Alam naman natin, to sinabi ko kala Kuya G po before, no? That, of course, the trainers and animators are themselves missionaries, but they have to be empowered first before isend sila. Pero naging magaan yung trabaho informing them kasi nga may mga alumni na tumulong. So maraming salamat po sa inyo at please, connection, sabihin niya sa amin kung sino yung mga pwede pang i-add. Okay? And then, announcement. I just want to take this as an opportunity na i-announce this sa mga nanonood. Ay, mga trainers, please, YMC NCR, Rizal, hindi lang dito, pati sa ibang mga lugar, mga YMC chapters, please panoorin nyo yung SR Night na ito. Para if ever na hindi man makapunta si Father or Brother, kayo mismo, meron kayong baon na dala-dala sa inyong buhay. Okay? So, every second and fourth week. Okay? Then, this week, tandaan nyo na about, banding kayo, no? Fourth week, ang ating SR ay about banding, visitation of houses, ganun. And then, sorry, dami. September, Kita Kids YMC, trainers, animators, members, vigil tayo. Vigil, September, ano yung first Friday? September 4
to 5. And then September 20 ay yung General Mariology. Okay? So, ang pabahaan ko po, ay ito lang. Kaya hinabaan ko na yung ano ko, yung mga announcement, no? Alam niyo yung alumni nga sinabi ko kanina, itong segment na to has been existing for 6 years, going 7 years. But always remember that we don't base the years of existence nitong ano na to, nitong platform na to or ng segment na ito, hindi dahil naging magaling tayo, not because we have fought for it, kundi ito yung nanggagaling lagi sa pananampalataya natin, persistence of our faith. And the more na na-challenge itong YMCSR night na ito, the more na nagpupumiglas tayo, hindi, itutuloy namin ito. At lagi natin ibasa ito sa ating pananampalataya. Nananampalataya tayo, kaya na andito pa rin ang YMC Alumni SR Night. So, patuloy tayo pananampalataya at ipagpapatuloy ang mission. Grabe, no? Di ba? Ang hiningi natin kay Father Rod talaga ay pabaon lang. Pero ang binigay niya sa atin ay pa-buffet of the day. Ayun. At dahil nga po doon, dahil nga po talagang busog na busog kami sa pa-buffet ni Father Rod, hihilingin din natin na bigyan niya tayo ng final blessing sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Thank you for bringing us together in your presence today. Bless your word within us, that those words we have heard this night, and help us to live it out all the days of our lives. Go with each one of us as we continue your mission. Keep us safe, guide us always, especially in our family, and let your peace be within us. All this we ask through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening po. Thank you. Maraming salamat po at pahabol na bate kay Mac Brian de la Peña at kay Franklin Francisco, grabe, na humabol ng pagbate. Kaya another fruitful and inspiring episode na naman ang ating pinagsaluhan dito sa Tagpuan. Kaya huwag kang mawawala tuwing 2nd and 4th Saturday of the month, 7 p.m. dito sa nag-iisa nating Tagpuan. Kung saan hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa ay umaapaw ng totoo. So salamat sa panonood at pag-share ng ating episode tonight. Yan, tama po kuya. Dahil sa presensya ng bawat kuyas natin, mga ates, naging fruitful ang gabi natin ngayon. Thank you to our guests tonight, si Father Ralph, Kuya Cyrus, Kuya Miguel, at the same time, si Kuya Joshua, and at the same time, ang mga alumni natin. And makakasama mga katagpuan, patuloy na ano yan? Inflame. Ano sa atin? I-inflame ang faith natin dahil sa araw-araw patuloy nagtatanggap nating biyaya. Tayo sa YMC. Sa YMC, malalaman natin yan, ang palagi sinasabi ng YMC, sa YMC, buhay ang nagpapatunay. Grabe. Ilunggo ka ba, brother? Bakit nga? Ano, sa imo, magpapaalapin? Diba? Kaya yan, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode ng Tagpuan. Good night, everyone. God bless you and Mama Mary loves you. Good night. Good night. Good night. Thank you. Paalapin. Tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa saya man o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating